Si Ate Marie nga ay nag-imbita sa amin para kumain sa kanilang bahay. Lahat kami na girls sa church ay nandito ngayon. Abutan nga namin si Ate Marie na nagluluto ng aming pang-dinner. At nag-effort pa nga si Ate Marie at ang kanyang kaibigan para mag-decorate ng aking bridal shower. Yung tatlo ngayong nauna at habang naghihintay kami ay dumating na sila. Pinibiro pa nila ako dito kasi hindi ako nakadress pero yung iba nakadress. Ako na nga lang naisip na mag-dress kasi ang alam ko hindi naman yung bridal shower ang main event dito. Girls party lang nga sana ito kaya lang nabiro ko si Ate Marie about sa bridal shower ko. Naman, siningit niya. Kaya itong mga girls ay nagsuot sila ng mga dresses, charot. Umalis nga sina Kuya Maxim at si Brother Petra para mag-coffee sa labas. Nga niya sila na dapat sila umuwi ng 7 PM. Kasi may curfew sila, charot lang. Dito nga ay sinabi sa amin ni Ate Marie na mag-share daw kami na kung ano yung gusto naming pasalamatan sa Panginoon before kami kakain. Nauna nga dito si Sister Kanya na Cambodian, tapos si Sao na from Vietnam, at ako naman na Pilipina from Philippines. At ang sunod ay si Sompo na isang Cambodian din, tapos si Sister Rani, Cambodian din siya. Nagpapatawa pa nga si Sister Rani dyan before niya sinabi yung kanyang pasasalamat sa Panginoon. Ko nga lang kung natawa kami doon, charot. At ang sumunod ay si Sister Maya from Nepal. Oo, married na siya. Ko nga maalala kung ano yung pinagtatawanan namin dito. At ang sumunod naman ay si Sister Rex May na isang Cambodian. Siya nga pala ang aking best friend na Cambodian dito, na kung saan siya yung kasakasama ko sa aking paggagala. Ganon. Sumunod naman si Sister Pana na naka-sunglasses. Where's the sun? At ang sumunod nga ay si Sister Esther from Vietnam. Chinese nga yung kanyang outfit. At ito rin pala si Sister Mary, isa siyang Pilipina din siya na nandito sa Cambodia. Bago nga kami kakain ay kailangan mag-picture muna kami. Para may remembrance ba, ganun. At ito na nga at nagdadasal na si Sister Maya. Sila nga pala yung mga friends ko dito sa Cambodia. Lahat sila ay from seminary nag-aaral. Kaya may iba't ibang lahi na nandito. Kahapon nga pala ay katatapos lang yung party ng mga kalalakihan. Kaya naman kami naman ngayon. Maliit nga lang kasi yung bahay ni na Ate Marie, kaya naman siniprate nila yung gathering ng mga lalaki tapos yung gathering ng mga babae kasi nga hindi kami kasya. Maliit lang siya na condo, Japanese condo style. At dahil nga maliit yung space namin, kaya naman yung iba doon na lang sila sa floor. Nai-enjoy nga namin itong pagkain. Tignan si Sister Kanya, o diba? Enjoy na enjoy ang kanyang pagkain na crab. Siyempre, malaking pasasalamat namin kay Ate Marie na nagluto siya para sa amin at napakayami nga naman. Mga sa floor nila ay makikita mo rin yung mga nagsasoccer, o diba? At pagkatapos nga ng aming dinner, pinapakita na nga ni Ate Marie kung ano yung aming gagawin. Sir, para pa nga ay hindi pa tapos sa kanyang pagkain. Bridal shower game nga dapat yung gagawin namin. Kaya lang, yung mga kasama kong mga babae ay hindi sapat ang kanilang oras. 7 PM nga ay kailangan na nilang umalis. Kaya naman, imbes na ako yung mag-judge sa kanila kung sino yung pinaka-creative na gumawa ng bridal gown gamit ang tissue. Instead na ako yung mag-judge, ako na lang yung inayusan nila para isa na lang yung gagawa nila ng bridal gown. At dahil nga ako naman ang bride-to-be, kaya si Sister Kanya na nag-aayos sa akin, siya naman yung susunod. Lahat nga ay single except si Ate Marie at tapos si Ate Maya. Nagbiro pa nga si Sister Pana dyan, sabi niya na goodbye single life na daw. Tapos sabi naman na Sompo na ito daw yung mga single, tapos ako naman daw yung bride-to-be. Kaya naman si Sister Kanya ay todo effort na mag-ayos ng aking bridal gown, o diba? Sabi ko nga sa kanya kung pupunta siya sa Pilipinas ay magiging isa siya sa aking bridesmaid. Alam niyo ba, first time namin na mag-join ng bridal shower at talagang para sa akin pa tong bridal shower na to. Sabi ni Sister Kanya na isang Cambodian ay hindi daw uso ang bridal shower dito sa Cambodia. Lahat sila ay first time na maka-join or mag-celebrate ng bridal shower, kaya naman natutuwa sila. So I'm glad naman na sa aking bridal shower ito nangyari at nasaksihan nila kung paano, di ba? Salamat na lang kay Ate Marie dahil meron siyang party. Kung wala siyang party, nako, wala akong bridal shower. Pinibiro ko nga si Sister Kanya dito. Sabi ko na mukhang kamay style or Indian style yung ginagawa niya. Usually dito sa Cambodia, yung mga traditional bridal clothes nila ay ganito yung style. Tapos sabi niya na Indian inspired daw. Oh, ginagawa na nga ako ng veil dito. Sabi ko wag sa harap, doon na lang sa likod para naman hindi ako mukhang ghost. Pagkatapos nga nito ay nakinig naman kami sa mga advice or masasabi ng may mga asawa na, si Ate Mary tapos si Ate Maya. Ang natatandaan ko lang ay sabi nila na ang pag-aasawa daw ay sa una lang daw masaya.
Habang tumatagal nga ay nakikilala niya yung bawat isa at meron yung mga ayaw niyo sa isa't isa, yung mga ugali, ganun. Pero dapat si Lord yung nasa center. At sabi nila na mag-pray lang ng mag-pray. Siyempre, huwag niyong sukuan yung mga partner niyo. Kasi siyempre, pareho naman kayong makasalanan. May mga kahinaan, ganun. Dapat may wide understanding, love, respect, trust, and open communication. Yan lang. Salamat sa panonood.